Ayan, meron na naman tayong another topic ngayon sa ating vlog mga kasari. Kasi meron tayong natanggap magandang tanong mula sa isa sa mga viewers natin. So, ang sabi niya, pwede po bang mag-vlog tungkol sa pag-iipon kasi may binabayaran akong utang. Yung benta ko napupunta lang sa pambayad sa utang. Paano ko mapapalago yung tindahan ko? So, ang ganda ng tanong kasi maraming tindera at tindero ang makakaramdam ng ganyan. Kumikita naman pero parang walang natitira. Kaya sa vlog na ito mga kasari, isi-share ko yung mga tips, hacks at diskarte na pwedeng makatulong para kahit may utang ka, makakapag-ipon at mapapalago mo pa rin ang tindahan mo. So, ito yung dapat nyong gawin. Huwag pagsamahin yung puhunan, utang at personal na gastos. Isa ito sa mga pinakakaraniwang pagkakamali natin. Ang unang steps para makaipon ka kasari ay ayusin mo yung mga pera mo. So, hatiin mo agad sa apat. Yung puhunan, yung bayad sa utang, yung ipon, saka yung expenses. Sa puhunan, ito yung hindi mo dapat galawin. Dahil dito, nakasalala yung ating sari-sari store. Tapos yung pambayad sa utang, siguraduhin may nakalaan na porsyento para dito. So, ayan, kahit may utang tayo, dapat may ipon din tayo. Kahit piso o 5 piso lang, basta tuloy-tuloy. Basta araw-araw may naipapasok ka sa alkansya mo. Tapos yung pang personal, ito naman yung pambayad ng kuryente, pagkain, at iba pang gastusin sa bahay. So, gamitin mo lang yung mga simpleng, mga lumang garapon, mga wallet mo dyan, kung meron ka extra wallet dyan. Basta hiwa-hiwalay yung bawat pondo mo. Doon naman sa pagbabayad mo ng utang, dapat may sistema ka dyan. Unahin mo yung maliliit na utang para mabawasan agad ang stress mo at saka yung mga isipin mo. Yan, kung marami kang utang dyan, unahin mo yung maliliit kasi yun yung pinakamadaling bayaran. Kung supplier naman yung pinagkakautangan mo, magpakita ka ng consistency kahit paunti-unti lang yung bayad. Basta ma-feel nila na porsigido kang magbayad sa utang mo. Kahit pakunti-kunti yan, basta weekly, kada punta nila dyan, kada bisita nila, may nabibigay kang pambayad. Ang nangyayari kasi, mas nagiging tiwala sila sa'yo at minsan binibigyan ka pa ng discount or kaya ay dagdag palugid para mas mahaba pa yung terms ng pagbabayad mo. Sa ganitong paraan, tuloy-tuloy pa rin yung takbo ng tindahan mo kahit may utang ka pa dyan. Ito yung pinaka-importante para mas makabayad ka sa mga utang mo. Magdagdag ka ng pagkakakitaan mula sa tindahan mo. Pwede mong paluguin ang tindahan mo kahit hindi pa malaki yung puhunan. Diskarte lang yan mga kasari. Ito yung kasi yung ginawa ko. Hindi actually ako mga kasari. Yung biyanan ko kasi, mahilig siya sa bingo. Ayan. Tapos yung terrace namin medyo malawak yan. Wala pa dyan dati yung mga paninda kong mga container, mga LPG. So, lahat kami ay nagbibingo dyan. Tuwing gabi kami nagbibingo. So, ang ginagawa ng biyanan ko, naglalagay siya ng isang baso dyan sa harapan. At kada may mananalo, kumukuha ng piso or dos. Gabi-gabi yon at kada gabi ay maraming laro. So, maraming pa piso-piso, maraming pa dos-dos yung pabingo-bingo namin na ganun. So, hindi ko naman yung ni-request. Ang katuwiran ng biyanan ko ay pambayad sa ilaw. Kasi nakabukas nga naman yung ilaw namin dyan para may pambayad sa ilaw. So, parang tong. Tapos, meron pang pangalawa, yung biyanan ko din ay nagpapaluwagan. Diba, yung admin, yung pinakakaunang-unahang sa sahod dyan. Pinakausapan ko yung biyanan ko, baka pwedeng ako yung unang sumahod para dagdag puhunan dito sa sari-sari store ko. Ang mangyayari doon ay hindi ka pa nakakahulog sa paluwagan mo, kumikita na yung nasahod mo doon sa paluwagan. Pwede rin ikaw yung maging admin. Siguraduhin mo lang na maayos ka maghawak ng pera at mag-umpisa ka lang sa maliit na amount ng pagpapahulog. At kapag ikaw na yung unang nakatanggap, gamitin mo ito sa pambili ng pandagdag paninda, hindi sa luho. Ibili mo ng paninda kasi ang motto ko talaga, mas maraming paninda, mas maraming benta, mas malaki yung kikitain natin, mas malaki yung chance nating makabayad sa utang at makaipon pa. Pwede ka rin magbenta ng mga pagkain tulad ng mga burger, fries. Yan, si Mr. Chinito, i-check nyo yung kanyang Facebook page. Si Mr. Chinito, ang dami niya mga sideline. Binata yun ha. Binata, mapera na siya. Kasama ko siya nagla-live selling sa grocery. Marami siyang binibenta, burger, ice candy, fries, kung ano-ano pa. Pwede ka rin magbenta ng fishball, kikiam, siomay, popcorn, butchi, halo-halo, or graham balls. Yan kasi yung mga patok at mabilis yung balik ng benta sa atin. So, yan din yung mga binenta ko na dito sa sari-sari store ko para madagdagan
yan yung income ko dito. So, ang maganda dito, maliit yung puhunan pero may dagdag kita agad. Yung extra na tinubo mo dyan, pwede mo na yung idiretso sa ipon mo or pambayad ng inutang mo. Kung gusto mong lumago yung puhunan mo, kontrolin mo yung pautang. Kung maaari, huwag ka nang magpautang dyan sa tindahan mo kasi dagdag isipin mo pa yan, dagdag problema mo pa yan pag hindi agad nagbayad, ikaw pa ang malulugi. Huwag ka na magpatumpik-tumpik pa, tanggihan mo na yung mga umuutang sa'yo pag hindi ka sigurado na magaling magbayad. Isa pa, maging wais tayo sa pamimili ng paninda natin. Yan din ang dapat na maging karakter ng isang tindera. Iwasan yung mga items or mga paninda na alam mong matitenga lang yung mga puhunan at hindi umiikot yung puhunan mo dyan. Ang goal mo dito, ang kailangan natin dapat dito ay mabilis yung ikot ng benta. Kasi pag mabilis ang ikot, mabilis din yung balik ng puhunan. So, unahin mo yung mga siguradong mabenta tulad ng mga basic needs. Mga sobra ka dyan, saka ka nalang bumili ng mga hindi fast moving. Pero unahin mo yung pagbabayad ng utang at pag-iipon. So, hanap ka rin ng mga suki supplier na may mga discount or laging may mga freebies. Kasi yung mga libreng mga paninda or items na yan, kailangan dyan wag mong palampasin or wag mong sayangin. Kasi dagdag kita yan sa ating tindahan. So kahit maliit lang yung kita, posible pa rin ang makaipon ka basta may disiplina ka, kasari. Unang-una, mag-alkansya challenge ka. Kasi yan ay trending na ngayon yung mga pag-iipon. So bawat benta mo, maghulog ka kaagad ng piso or 5 piso sa alkansya mo. Sunod, yung freebies strategy. Maghanap ka ng mga supplier na lagi may mga libreng items para may dagdag paninda ka. Kung may kahinaan yung sari-sari store, huwag mong palampasin na mag-ibon or magtabi ka ng kahit 20 pesos lang kada araw. Basta importante, ang nasa isip mo dapat lagi ipon muna bago gastos. Pag may kinita ka, itabi agad ang ipon bago bumili ng gusto mo. Bago ka mag-milk tea, bago ka bumili ng bagong damit mo, bagong tsinelas mo, bago ka mag-Jollibee, unahin mo muna ang makabayad ng utang at makapag-ipon. Pag may extra ka, saka na. So, ito yung pinakasimple lang, ito yung isipin mo. Kung saan ka nakakatipid, doon ka mas kumikita. So, yung mga ilaw nyo dyan, palitan nyo yung mga ilaw nyo na LED para mas tipid sa kuryente. Ito kasi sa tindahan ko, pati sa loob ng bahay, mga solar lights yung gamit naming ilaw. 5 yon. So, may vlog na ako noon, kaya sobrang baba lang yung ilaw ko dito or yung bill ko ng kuryente. Patayin yung mga electric fan or mga ilaw kapag walang mga customer or wala kayo dito sa sari-sari store. So, maliit na bagay yon, pero kapag araw-araw mong ginagawa, malaki din yung matitipid mo. So, ito yung pinakamahalaga. Importante yung mindset sa negosyo. Tandaan, ang tindahan ay hindi lang pantawid. Pwede itong maging stepping stone para maging mas malaking negosyo sa susunod na panahon. Kahit maliit lang yung ipon mo ngayon, basta consistent ka, lalaki rin yan, kasari. Hindi masama ang magkaroon ng utang, pero ang masama kung hinahayaan mong kainin ito lahat ng kinikita mo dyan. So kung marami kang utang, unahin mong bayaran ang pinakamaliit. Kapag nabayaran mo na yon, gamitin yung natipid na pera para bayaran yung susunod. So unti-unti lang, luluwag din yung pakiramdam mo at mas dadami yung perang maiiwan sa tindahan mo. So, pwede ka rin makipag-negotiate sa mga supplier mo, sabihin mo na pwede bang bigyan nyo ako ng 1% na discount kung magbabayad ako ng mas maaga. O kaya naman, sabihin mo sa kanila, pwede po bang pahabain ninyo ng ilang araw yung credit term ko. Ang maliit na discount, malaking tulong na yon, diretsong savings na yon at dagdag kita sa pera nyo. Tandaan, ang disiplina at consistency ang tunay na susi dito. Magsimula ka kahit sa 20 pesos lang na ipon bawat araw, hindi kailangan malaki, ang importante ay tuloy-tuloy. Kung kaya ng iba yan, kaya mo rin yan, kasari. So ayun mga katindahan, kahit may utang, posible pa rin mag-ipon at mapalago yung sari-sari store natin, basta disiplinado ka at may diskarte ka. So hanggang dyan na lang mga kasari, comment pa kayo ng mga gusto nyong topic para sa susunod nating vlog, at syempre, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para mas dumami pa tayong sari-sari store owners na matulungan. So hanggang dito na lang, maraming salamat, happy selling, bye bye.